So, ito ang Lugaw Podcast. Sa kanya sabi na nga ba eh. Yan. Kasi angas mo tignan eh, hindi ka mukha. Ganun talaga syempre podcast ngayon, no? So, ay wala. Good day, this is the Lugaw Podcast. At ngayon tatalakayin natin ang nilalaman ng The Preacher's Daughter by Ethel Cain. Okay, so bago tayo magsimula sa tanong na ibinigay sa atin, ano muna yung first impression nyo sa mga kanta ng album na yun, nung una nyong narinig? Kasi, sige, ako muna. Personally, nung una kong narinig yung mga kanta, halos wala talaga akong naintindihan. Although, yung mga ibang tono is nakaka-good vibes naman yung tono. And yung mga ibang tono is parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kayo ba? Ako naman, nung una ko napakinggan yung buong album, medyo hindi ko nagustuhan. Kasi yung music na gamit, yung background niya, parang sobrang ang eerie niya. Parang ang Parang makaluman. dating, oo. Oo. Pero nung nabasa ko naman na yung mga lyrics, naiintindihan ko na. Yun, nagandahan ako dun sa pagkakasunod-sunod ng kwento ng album. Melvin? Oo, nung una ko siya napakinggan, wala talaga akong maintindihan kasi English nga eh. Pero nung unti-unti yung hinimay yung mga lyrics. Ayun, medyo may mga pumapasok na sa utak ko na mga image. Labas ng image. Ako naman, wala akong nag-gets. Charot. Naiintindihan mo siya pag ina-analyze mo yung kanta. Yun lang. Pero sa umpisa wala talaga. Ako naman, percent siya. Kung pares lang, kila. Kay Melvin. Sa inyo ni Nelvin guys, kasi nung pagka ko sa kanya, English kasi kaya parang wala talaga akong maintindihan. Pero yung una niyong naramdaman sa kanta, kasi nga first impression. So ano yung, ayun na yun. Sige, go. Okay, next question. Ano yung kanta sa album na pinaka na-hook kayo? Sa akin, yung American Teenager, kasi maganda yung flow ng music. And hindi lang yung flow, yung meron din dramatic. Then, may sinasabi rin sa lyrics na, and Jesus, if you are there, why do I feel alone in this world with you? Napapatulong siya kung bakit nararamdaman niya yung mga hindi niya inaasahan na pangyayari. Ayun talaga yung kanta na na-hook sa'yo. Kumbaga kapag naririnig mo yung Preacher Daughters album, ayun yung unang kanta na pumapasok sa isip. Then, dun siya napapatanong kung bakit ganun nga. May kinukuha yung mga taong pinakamahal sa akin. Oh. Okay, so 3 siya. Sa akin naman, yung family tree. Kasi it's all about family, yung mga issues niya sa tatay niya. About sa Tapos nakaka-confuse din yung lyrics niya. May lyrics siya na yung I've killed before and I'll kill again. Sino ba si pinatay? So, Oo. parang napapaisip ka Oo. doon. Kaya, Wala naman siyang pinatay, ganun. hindi mo sure. Hindi mo sure. Joke lang. Kumbaga, baka- hindi talaga yun. Hindi ayun kasi yung Oo. meaning nun. Kumbaga may iba pa siya. May iba siyang Oh, so Nelvin. Ha? Melvin. Ako na wala. James. Sa akin, yung napili ko, anong ulit yun? A House in Nebraska. Oh. Ganda lang, ang ganda ng ng... Para siyang love song na... yun nga, love song. Tsaka, yung niya, yung kanta, ang chill lang sa tenga, pero yung lyrics, Medyo yun nga. masakit. Parang nagantay, parang, yun nga, tungkol siya sa love, tas, yung promise sa niya, May Willowby. Very tuloy sinabi ko. ano? Basta si Top. Willowby. Sa akin naman, ang kanta na pinaka-nahook ako is yung Hard Times. So, hindi ko muna yung kwento ni Ethel Cain sa Hard Times. Kasi di ba yung kwento niya is about sa father niya. Pero kung babasahin mo yung lyrics kasi ng Hard Times na it's I'm tired of you still tied to me. Yung parang hindi lang siya about sa tatay niya eh. Nung una hindi ko pa alam na about sa tatay niya to, pero
nung napakinggan ko tong kantang to, ang ganda ng tono niya and parang medyo relate ako sa mga iba kong problema na parang hindi ako makapag-move on, na parang kahit papano yung problema na, o yung trauma na yun is dala ko pa din, parang bit-bit ko pa din. So parang hard times kasi ayun, na-relate ako sa kantang to and napakaganda nung tonong to. Although, nag-iba na lang yung pananaw ko sa kantang to, hard times na to kasi oo, ang sensitive pala ng totoo niyang meaning. So, hindi ko in-expect, hindi ko in-expect na ganun doon yung anong line yun. Yung about sa father niya. Yung tatay niya Sige nagmumulas na, ka sa ayoko kanya. na nun, Pero bago ko pa malaman yun, bago ko pa malaman yung Yes. totoong meaning ng kanta, ayun yung tingin ko sa Hard Times. Ang ganda niya kasi it's about sa bagay or sa isang trauma experience mo na hindi ka makapag-move on. Dancing in the grass ba yan? Ayun. Oo. Kasi na, di Dancing ba, in the grass. pinapanood nga siya ng father niya. Tapos akala niya yung kind of love na yun. Love lang? Love lang. It's a different Iba kind pala. of love pala. Romance. Sa mga Labing-labing, siping-siping. Ayun pala yun. Okay, so Di ba last, ikaw, So yun, anong kanta? sa akin naman, actually yung una ko talaga sasabihin yung American Teenager. Tulad nung kanya. Kasi, sobrang ganda kasi, uplifting kasi yung ano eh, yung music na ginamit, yung background. Sobrang nakakahook. Alam mo, nakakabuhay siya, Oo, no? pero ang lalim din pala nung Meaning. meaning. Napaka-sensitive din. Especially yung first verse nga, di ba yung sinabi mo? Yung my neighbor's brother came home in a box. In a box, totoo. Kumbaga ganon. Akala mo, So, in a box. wala Pag lang. pinasa mo siya, parang normal Akala lang. ko nga, yun nga, yung box siya. Nagbida lang lang talaga. balik-bayan Balik. box, di ba? Sabi ko, Oo! Grabe, Ano wala siya? Kabaong wala. It feels illegal to love. Di ba? Kapin pala. Kasi, so copy yung na pala, kabakong pala kabakong siya. pala yun. So yun, hindi lang naman yun. Kasi nagamit din yun last year sa, ano namin, sa post. Doon ko siya first time na narinig. Kasi nung pinost yun, dun sa compilation ng videos natin, Star City, yun yung ginamit. Kaya I fell in love with it. Parang pinlay ko ganda na ng siya tono niya, several no? times. So parang lagi-lagi ko na siyang pinapakinggan kada sasakay ako ng jeep, lagi ko siyang papatugtugin. Oh, Tapos nahook hindi ka mo alam talaga. Pero yung isa pa sa nahook din ako, yung Sunbleach Flies, connected din kasi yun. Doon kasi sa music video, di ba, sa start mismo niya, wala siyang sinimulan na American Teenager agad. Pinag-i intro niya is yung Sunbleach Flies, yung what I wouldn't give to be in church this Sunday. Galing yun sa Sunbleach Flies. Ngayon, kaya ko nang gusto naman yung Sunbleach Flies kasi it talks about acceptance sa mga past traumas na na-dealt sa kanyang father niya, nung ex-lovers niya, nung Mga major naging- mismo, yung mga naging bad experiences niya, yung traumas na na-dealt sa kanya nung mga nangyari in the past. So, siguro ayun na din yung naging dahilan ko para tumiwalag siya sa ano. So, narinig ko siya sa akin kasi naranasan ko din na maka-experience ng abuse. Naging traumatizing din sa akin yun. Nahook ka Pero talaga sa song. I ended up accepting what happened in the past. Just like Ethel Kane dun sa Sunbleach Flies. Kasi isa pa, yung connected din kasi siya dun sa house in Nebraska, yung sinabi mo, di ba? Meron kasi dun sa dulo, sinabi niya dito na, wait lang, I'm still praying for that house in Nebraska. Kumbaga, yun, iniisip niya pa rin yung ex. Reminisce pa din niya, yung mga masasayang alaala nila. Alam mo yun, despite everything that has happened to her. Kahit na nasaktan na siya. Kumbaga, ayaw niya kasing Kalimutan. ulitin yung trauma. Ayaw niyang gawing generational yung trauma niya. Kumbaga, inisip niya na lang kasi na baka nagawa sa akin to ng father ko or ng family ko kasi past traumas din nila yun. Baka Ayun yung nabasa ko kanina, yung about sa generational trauma, napapasa-pasa nga. kumbaga, naisip niya na nasanay kasi siya sa tinuro ng father niya na kapag if they hit you once, you have to hit them twice. Or Twice. twice Ay, as hard. nasa Parang lyrics ganon. na Nasa yun. lyrics. Hindi ko lang sure kung Sa lyrics. accurate na sinabi ko tama. Basta it's something like that. Kumbaga naisip niya na parang, no, mali. Parang- Yung moral niya, di ba? Doon niya yung papasok yung sa Moral. yung morality niya. Parang mas pinili niya na lang na i-abandon, na i-accept na lang na ayun na talaga yung nangyari, wala nang mababago. I have to make a change for myself na lang. For the future din. Yun. So good for her. Yan yung pinaganda sa akin. Kaya sobrang nahook din ako dun sa dalawang songs na yun. Tawag Gibson Girl, di ba? Yeah, totoo. Oh my God, isa kasi ako sa nahook sa Gibson Girl dahil sa tono niya.
So, hindi ko, nung una kasi kapag ako nakikinig kasi ng kanta, wala akong maintindihan sa lyrics talaga. Like, bukod sa mga basic English na maririnig ko, hindi ko siya naiintindihan ng, alam mo, hindi ko siya fully comprehend. Kumbaga, So, nadadala ka lang nakakahook sa ka lang sa tono. Like, ang ganda nung flow ng tono. Tapos, once na binasa ko yung lyrics, alam, grabe, ang bastos pala neto. Sinesend mo sa akin na sinesend niya. Oo. Puro Gibson girl. Nagulat ako. Ayun talaga yung isa din talaga sa pangalawang nahook ako na kanta talaga. Bukod sa Hard Times, yung Gibson Girl. Bukod sa ano, no, sa music, maganda yung lyrics. Oo, ang ganda din. Ganda yung Yung kwento. Grabe yung words na ginamit niya doon. very horny. Yuck. Iba. So yun, So proceed na tayo sa question number 1. Question number 1. What other stories, books, or films does it reminds of you of? Ano daw yung story, books, at saka films na Na naalala natin. naalala mo kapag Naririnig natin yung kanta. narinig mo yun? Sino mauna? oh, sige, ako na lang. So ano siya, novel siya and naging film din. Gawa siya ni Stephen King. Yung title niya is Carrie. Kaya siya naging ano sa akin, parang bigla ko siyang naalala nung pinakinggan ko yung Preacher's Daughter. Kasi di ba si Carrie kasi meron siyang mother. Yung mother niya kasi very religious and Christian din, katulad nila, tulad ng father niya. Naging abusive din. Tapos ano, parang gusto niyang i-apply kay Carrie yung religious views niya. Kumbaga nagkakaroon ng religious extremism. Kaya yun, nahirapan mag-adjust, mag-cope si Carrie dun sa mga peers niya. Okay, kagaya ni Ethel. Yung sa akin, yung The Virgin Suicide. Kasi pare silang sumasaklaw sa mga kabataan na pare silang pagiging komplikado ng mga damdamin. Okay, so sa akin yung ito real life story to, yung kay Tiffany Hamilton. So American siya, American siya. And lumaki siya sa Alabama and yung experience niya kasi based to sa sa napanood ko sa Facebook, sa Unfiltered Story. So meron silang page sa Facebook and sa YouTube. So dito siya nagkwento. So si Tiffany is lumaki kasi siya sa abusive din na family. So yung kaya ako nasabi abusive kasi yung stepfather niya, ayun, alam niyo, sinesexualize siya ng stepfather niya. Like, talagang sexualized talaga na may kwento nga dun si Tiffany na sinabi niya na every night when I remember when I was 3 years old, nung nag-start daw yung stepfather niya na pumunta sa kwarto niya gabi-gabi. Tapos parang na-realize niya na mali lahat yun. So, syempre bata siya. So, nung mga edad niyang yun, parang hindi niya pa alam na mali ito. Hanggang sa nag-15 years old siya, doon niya lang na-realize na parang mali ito So, naglayas siya, tas sumama siya sa boyfriend niya, nagkaroon siya ng boyfriend, tas ending, yung boyfriend niya, inabuso din siya. So, parang naalala ko lang yun, yung kwento ni Ethel sa album niya. Kasi nga, di ba, after nung trauma niya sa family niya, is nagkaroon pa siya ng another trauma sa mga naging relationship niya. Grabe naman yun, from 3 years old, gabi-gabi hanggang Totoo, 15. 15. Nadamay pa yung Tapos wala pang ginagawa yung mother niya based dun sa kwento niya. Pero alam na ng mama niya. Alam na mama niya kasi yung mama niya is parang kakontsaba pa nun yung stepfather. So, ang lala ng kwento mo. Go. Para sa akin naman, yung Nebraska books by Bruce Springsteen. Kasi, this book is based on a man and woman who fell in love with each other and then it took a tragic turn. This poem represents love in a whole way. Kasi, si Ethel, di ba, madami din siyang pinagdaanan about love. Sa love. Madami din yung tragic na nangyari sa kanya, kaya medyo magkaparehas sila. Naalala mo yung... Ayun lang. Sa akin naman yung naalala ko yung kapitbahay namin dati. Di ko na siya ita-drop name. Pero dati nung bata pa kami, madalas siyang binugbubog tsaka minumulis. Yung papa niya yung nabubugbog sa kanya, tapos yung tito niya yung namumulis sa kanya. Ayun lang. Naalala ko lang siya bigla. Kababata ko kasi yun eh. So, next question. Next question number 2. How do the main
characters change or grow. Ayan. Kumbaga napansin ko lang kasi, di ba? Laki nga sa religious family sila. So, yung naging change sa kanya is from someone na religious, naging someone na kino-question na yung existence ko talaga. Yung ano sa akin, yung self-discovery and acceptance. Yung self-discovery, yung na-discover niya na isa siyang LGBTQ. Tapos Part siya ng LGBT. yung acceptance, tinanggap niya na lang na isa siyang ganun. Kahit dun sa, yun nga, kasi mahigpit yung religion nila, di ba? So, akin, ganun din naman kasi yung sa akin, kasi yung changes nga na napansin ko sa kanya, yun lang naman yung nakanote sa akin, na habang lumalaki nga siya, parang nagdududa na nga siya sa existence ng Diyos, lalo na sa mga nangyayari sa buhay niya. Sa akin naman, she decided to change herself. Nagpaano siya, nagpa-trans. Nagiging transgender. Kaparelas ng faith natin. Sa akin, siguro napansin ko, nandun na sa mga, dati siyang religious person, nung bata siya, tas, well, siguro nga, ayun nga, siguro dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay, sa mga trauma, at struggles na hinaharap niya, parang napil niya lagi na, na wala siyang kasamang Diyos, kaya di na siya naniwala kung wala. Okay, so yung mga sagot naman natin is connected sa next question. Parang nagpatong-patong problema, guys. Ayun lang. Okay, next question. The next question is, can you give one thematic statement of the next, and what are the textual evidence to support? Cite quote and explain. So, bali yung pinaka-thematic statement nga kasi na napag-usapan natin is yung God loves you but not enough to save you. So, Yes. ang lalim lang kasi neto. Pero kasi yung parang pinaka-supporting evidence ko dito is yung sa line niya sa American Teenager, yung Jesus, if you're there, why do I feel so alone in this room? Why do I feel so alone in this room with you? So, hindi lang naman sa isang room yung tinutukoy niya. Kumbaga sa parang kada event na nangyayari sa buhay niya, bakit parang hindi niya na nararamdaman yung presensya ng Diyos? Yung sumusuporta rin dyan is yung naging past experiences niya with your father. Diba kung paano siya abusuhin sexually. Kung talagang nag-e-exist yung kung bakit talaga siya ng Diyos o tayo ng Diyos. Bakit niya nakakayaan yung mga ganun pang Agree ako sa sinabi ng Steph kasi kung paano siya, bakit di na siya naniniwala sa God kasi like dun siya nagsimulan na di maniwala sa Diyos kasi nung may ginawa sa kanyang pinakamamahal niyang tao. Parang lumayo yung loob niya sa Panginoon. Ako din, agree din ako sa sinabi ni Steph kasi hindi naman pinakita naman sa buong album yung yung struggle niya sa faith niya. Sa akin din yun naman, yung nawalan siya ng faith in the end ng kasi lahat din naman tayo pag maraming struggle sa buhay, nangyayari, nakawalan din naman tayo ng faith kay God. Lalo na yung nangyayari sa boyfriend niya nga, yung sinabi ni Kabe, yung talagang mahal ng Diyos sila, bakit hindi nakasurvive si Logan sa nangyayari? Slogan ba yan? Yung boyfriend niya na yun. Binarel. Sa kanta na House in Nebraska. ay hindi. Hindi, Ay, Oo, yun, House in Nebraska. part yun. Part yun. Yung sumunod sa House in Nebraska. Ako lang po sa House of Empress kasi. Willow. Pero next ata na. Okay, so next question na tayo. The next question. Ang number na ba tayo? Four. Number 4. What is the best lens or approach? Yun, pipili nga tayo doon sa formalism, histobayo, psychological, moral, philosophical, general criticism, and queer theory. That can be used in order to fully understand the message of the text. Sino mo una? James. Okay. Sige.
para sa akin yung best Relate. lens or best approach para Mas maintindihan. is yung moral philosophical. For me lang kumbaga kasi, kung titignan natin from the very start ng song, ng album, hanggang sa very makikita natin doon yung changes. Hindi lang, yun, sa personality niya, no? Ni FL. Kasi, it turns out, he's a guy. Wala. Totoo. Gulat din ako doon, hindi ko Kumbaga, in-expect. Ngayon Si ko nga James lang lang nalaman nagsabi. Kumbaga, kung makikita natin doon, religious siya. Pero, as someone, kung i-criticize natin siya using moral philosophical, okay ba? Magdadalawang isip siya Oo. kung tama ba yung Tama ba na susundin niya pilit yung, oo. nararamdaman niya na para yun siya O susundin Ganito niya yung ako church? Ano ba ang tama? Ano ba yung mali? Tama. Okay, para sa'yo, anong the best approach? Formalism. Kasi, sa line ng American Teenagers, my neighbor's brother came home in a box. Dito ako nagulat yung box pala na tinutukoy is kabaho. Tama. Then may patay pala doon. Then doon ako nagulat. Sundalo yung patay doon. Okay, so sa akin naman, ang best approach is yung histobayo. Kasi nga, personally nga, kagaya nga nasabi ko kanina, nung una ko nga narinig yung kanta is, parang wala akong naintindihan talaga. Kasi hindi ko din alam yung story ng author. So para sa akin, historical biography yung the best approach na gamitin para mas maintindihan natin yung Preacher's Daughter. Mas maganda kasi talaga kapag aalamin natin yung kwento ng buhay ni Ethel para mas maintindihan natin yung bawat kanta. Like, kagaya sa childhood niya, yung kinalakihan niyang pamilya, like yung abuse na naranasan niya sa papa niya, yung kanta niya sa Hard Times, di ba yung line doon na I was too young to notice that some types of love could be bad. So, grabe yun ang lala nun, di ba? Na hindi natin alam na may ganung experience pala si Ethel sa tatay niya, na religious pa. Tapos sa sa experience niya sa first love niya, si Willoughby sa A House in Nebraska, na iniwan na lang siya, na hanggang ngayon mahal niya pa din. Then yung mga sumunod na experiences niya sa mga naging next relationship niya kay Isaiah, sa Gibson Girl, na inabuso siya, na inintroduce siya ni Isaiah sa drugs, ayun. Diba? So, doon, gamit yung histobayo approach, mas maintindihan natin yung buong album, hindi lang yung bawat kanta, kasi yung buong album kasama na yung buhay ng author, kung paano natin mas maiintindihan or magbabago pa yung view natin sa album na yun. Sa akin naman yung gender criticism. Kasi nagdadalawang isip siya na itutuloy niya ba yung pagiging trans. Kasi nga, di ba, labag ito sa religion nila, tsaka baka di siya tanggapin ng tatay niya or sa ibang tao. Ano nga ulit yung religion nila? Christian Christian Baptist sila. Ikaw, anong approach na sa'yo? Sa akin, yung psychological, kasi parang naging motivasyon niya yung yung kwento niya, yung mga pinagdaanan niya para mabuo yung album. Totoo, yung mga traumas niya. Okay, so next question tayo. Number 5. If you could ask the author one question, what would it be? Yun. Kung tatanungin ko siya, kung tatandaan natin dun sa Tacoma, Nebraska. Tama yung title. Yun. A House in the House pala. A House in Nebraska. Dun kasi sa pagkaka-analyze ko, kung na-search ko, yun pala, yung pinaparating niya pala ng message is for Willoughby after. Diba iniwanan nga siya? Diba meron nga sila yung na buhay. Pangarap nila na hindi nila nagawa. Pero, eto yung tanong ko. Para kay Ethel Kane. Kung bibigyan siya ng, halimbawa kung babalik si Willoughby Tucker for her, will she give another shot sa relationship? Kung ako si Another Ethel Kane, sa tingin ko, yes. Another shot? Kasi I mean, hindi diba? based sa kanta niya, di ba? Yung sa last song niya, na until now, parang mahal niya pa rin si Willoughby. So, ewan ko. Pero sana naman hindi. Kasi, grabe yun, di ba? Bigla na lang siyang iniwan nang walang explanation. So, sana naman hindi niya na lang tanggapin. So, ikaw, anong tatanong mo? Siguro sa akin yung kung saan siya kumuha ng inspiration na magsulat ng or gumawa ng kantang malalim na to.
Sa akin naman, wala na akong maisip na tanong talaga. So, tatanungin ko na lang siya kung kamusta na ba siya. Like, Alam ko kumain like- na siya. wala na kasi akong ibang maisip na tanong. Like, kung di mag-alala kung kamusta na ba siya. Like, kung, After all that. how is she coping after all those traumas? Di ba kung ngayon, parang na-overcome naman niya yung trauma niya na. So, sana ngayon mas better na siyang nabubuhay. Ganun. So, ayun. Kamusta na siya? Sa akin naman, ganun din yung tanong niya. Paano niya na-overcome yung mga struggles niya sa buhay? Paano niya nalagpasan? Ayun lang. Saan, kung makasalubong ko naman siya, tatanungin ko siya kung kapag ba nahanap niya na yung happiness niya, maniniwala na ba siya sa kay God? Babalik ba yung Balik na ba yung pananampalataya? Nice, nice. Nice. Okay. Next question. The next question, number 6 na. After reading, watching, listening to it, would you consider the text as a literature? Why? For me, yes. Obviously, kasi lalo na yung mga fan ni Ethel, tinatawag pa nga nila na masterpiece yung album na yun, di ba? Kasi talagang, para sa kanila, bago pa daw ma-invento yung aesthetic na siya. Bakit nabasa ko lang sa comment section? Like, ako kasi, alam ko na yun kasi sagot nyo na to eh. Kasi nga, di ba, written work siya, so yes, literary piece siya. Kahit James. nga song siya, kahit mostly it was sung by Ethel Cain, still, hindi naman mabubuo yung album, yung song, without the author herself, yung nagsulat. So, pasok siya sa poetry, sa lyric, yung song mismo. Kaya, yun, i-consider ko siya as literature. Pero, Consider mo siya na literature kasi yung kanta ni Ethel Cain. Parang hindi lahat sensitive. More dramas, dramatic. Kasi may lyrics siya. Tapos ando siya ng sa prose. Yung nasa sino natin. Para makonsider siya na literature. Yun lang din. Sa akin, ayun. Pareho lang kami ng sagot niya, ni Gabi at ni James. Kasi nga, kaya siya naging pasok sa, pag dito sa literary. Kasi, pasok na siya sa poetry tsaka sa drama. Doon yung drama tsaka yung poetry sa akin. So basically, kahit written work yung definition ng ng literary. pasok pa rin siya Pasok kasi siya. may lyrics. So, last The question Last tayo. question. Would you recommend it to others? Ako na ka. Ako? Yes. No. Bakit? Kasi ang sensitive masyado ng Sa akin din hindi. Kasi nakaka-trauma siya. Di din maintindihan ng iba. Kung Oo. di nila ma-analyze. Akin, depende kasi. Depende kasi sa tao yan actually. Kasi may ibang tao na parang nagbe-base sila ng music taste nila sa ganda ng tono. Di ba? Yes. Hindi na nila iniintindi kung ano yung meaning ng lyrics. So sa akin, depende sa tao. Kaya nga ako, nung una Depende sa ko pagkakakilala mapakinggan. ko sa tao. Kung isasuggest ko ba siya, i-recommend ko ba Kaya nga siya. ako, nung una ko siya mapakinggan, wala talagang pumapasok sa akin. Sabi maganda Kasi daw. di siya yung Pero ganun din sa akin. Sa akin, katulad lang ni Elvin, hindi Hindi. rin. Kasi maraming sensitive na words and lyrics. So sa tingin mo hindi siya maganda, bakit? Tapos buong album parang sensitive na. Sa akin naman, despite sa mga sinabi niyo na sensitive, ganun, para sa akin, maganda siyang i-recommend dun sa mga critical na makinig. Mga critical Totoo. listeners ng music. Yung magagaling mag-analyze or mga mahilig mag-analyze ng mga songs. Kasi sobrang deep yung Totoo. pagkaka-construct ng songs ni Ethel. Hindi mo maalalaman na ganun pala yung flow ng story. Hindi mo alam na ganun pala siya kalalim. Kahit despite the sensitivity ng nung mismong songs niya. So depende talaga sa tao. Mm. Okay, so Nakatro. paano mag-outro? Sa outro nagpakilala. Okay, so once again, we are the Lugaw Podcast. This is James Daryl Reyes.
Gabriel Gabe. Stephanie Jill Taduran. Alicia Mepadidio. And the only one, Nelvin Reyes. Yes. Let's go! Thanks. Saan na yung mouse? Wala. Hindi niya na nakita yung boss. Please click here to subscribe. And don't forget the notification bell.